At pahirapan pa rin po ang supply ng mga pangunahing pangangailangan sa Marabot, Samar at umaasa po ang mga residente na mahahatiran sila ng relief goods sa lalong madaling panahon. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Pia, mula rito sa location ng setup ng ating technical team dito sa bayan ng Marabot sa Western Samar ay tanaw natin yung pag-pass by o yung pagdaan ng mga aircraft na may dalang relief goods at katunayan na hindi bababa sa 4 na beses simula kahapon nang lumapag ang ilang metro lamang mula dito sa ating setup yung mga sasakyang panghimpapawid ng United States lula ng kahon-kahong relief. Kabilang na itong aircraft na pinapakita natin na naglanding naman saglit bandang alas 6 kagabi at katunayan na few seconds ago bago tayo mag-umere ay isa pang katulad na aircraft na yan ang lumapag dito para magbigay naman ng medical supplies. Ayon kay Lieutenant Colonel Antonio B. Dulnuan, ang commanding officer ng 87th Infantry Hinirang Battalion, ay hindi lamang daw ito ang itinalagang landing area sa buong bayan ng Marabot para mapabilis ang dating ng mga relief para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Samantala, Pia, kanina lamang ay tinungo na ang ating team ang 2 barangay sa boundary ng West at East Samar. Ito yung mga barangay ng Pinamitinan at Santa Rita. At dito yung mga residente na mismo ang nagpasyang gawing makeshift na helipad yung grounds sa harapan ng isang paaralan gamit ang orange na pintura at cruise na marker. Umaasa raw ang mga residente na aabot sa 1,000 residente roon na mapapansin ng mga dumadaang aircraft yung kanilang panawagan. Kanina nga ay natsyempohan natin ang isang chopper na dumaan sa ibabaw ng location natin pero nakakalungkot daw, sabi ng mga residente, na muli na naman silang nilampasan ngayong araw. Ano po yan, mother? Bigas po. Mukhang buha. Bigas na nabasa sa ulan. Mukhang buhangin na yan. Talagang mukhang buhangin. Lasang kanin baboy. Sinatsaga niyo po? Wala na kasi. Hindi dapat ubusin. Isa lang. Para may bukas, may nang makakain ng mga bata. Naglagay na kami rito ng crew para paglagyan ng chopper lalapagan. Ayan, naglagay na kami ng help at barangay Santa Rita dahil 2 bisis pa lang kami rito nararasyonan. Mahigit isang linggo na rito. Pia, ayon kay Mayor Percival Ortilio Jr. ng Marabot ay pinapaspasan naman daw nila itong pagbibigay ng relief goods sa lalong madaling panahon at sinusubukan na maabot lahat ng nangangailangan. In fact, yung isang building dito sa tabi ng Municipal Hall na nagiba ng bagyong Yolanda ay pinaspasan din daw yung pagpapayos ng bubong para siyang maging tambakan o bagsakan ng mga relief goods. Pia? Cedric, linawin ko lang, kasi sabi mo nga, doon sa ibang nakausap mo, sinasabi nila na nalagpasan sila. Pero meron bang schedule or sistema nung paghahatid ng relief goods? O kung halimbawa, itong araw na to, posible na 2 beses magdadala ng relief goods, tas bukas wala? Ganun ba yon, Cedric? Alam mo, Pia, yung relief goods na galing dun sa mga aircraft ng US Navy o sa aircraft ng United States na dumadating dito, hindi natin mapansya yung schedule niyan, pero gaya nga nabanggit natin simula kahapon, yung kanina lamang dumating ay pang-5 na yan, ang bahala dun sa schedule yan ng distribution ay kung sino yung makaka-receive. In this case ay ang municipal o yung town hall nitong Marabot. At ayon sa kanila, pagdating niyan, i-collate yan dun sa kanilang warehouse at isa-isa i-distribute dun sa mga barangay. Kumbaga, hanggat may dumadating, may didistribute. Ang sad thing about this, Pia... Balikan po natin si Cedric Castillo mula pa rin sa Marabot, Samar, kung saan pahirapan pa rin yung supply ng mga pangunahing pangangailangan. Cedric, naputol tayo kanina? Oo. Cedric, di ba kanina sabi mo na yung schedule halimbawa ng foreign aid, wala naman talagang eksaktong schedule at minsan dumarating, basta hinihintay na lamang ng ating mga kababayan. Pero sa ngayon, Cedric, ano ba yung talagang pinaka-kailangan nila? Kasi kanina yung na-interview mo, sabi halimbawa yung bigas na nakukuha nila, yung kalidad parang halos hindi na rin makain. Pia, ang number 1 na concern dito ng mga kababayan natin yan, of course, shelter. Isa sa mga kailangan daw nila kung maaaring makakapagbigay daw sa kanila yung mga pako. Kasi marami daw sila mga kahoy dito. Kahit para basang-basa yung mga kahoy nila, pwede daw nilang gamitin ito para at least makapagtayo sila ng kanilang mga temporary shelter sa ngayon. Siyempre, nandyan din yung pagkain at medical supplies. Yun yung isa sa mga immediate concerns ng mga kababayan natin. Kasi sa ngayon, Pia, ang nakikitang kailangan ng mga kababayan natin dito is yung para
para dun sa everyday survival nila. No? Kumbaga yung mga long term sa ngayon na medyo naisasantabi nila, kailangan nilang isipin muna yung pang today, pang pambukas at pang sa susunod na araw, Pia. At Cedric, kasi alam natin halimbawa sa Tacloban, marami ang nagsisilikas. No? Sabi nga nila, sa tansya nila, baka 1/3 na raw ng population ng Tacloban ay umalis na ng kanilang syudad. Kamusta yung sitwasyon nyo dyan sa Samar? Marami rin ba ang nagsisialisan? Yan yung unang-una nating tinanong dun sa mga government officials dito sa Marabot, specifically Pia. Ang sinabi nila, meron din naman daw mangilan-gilan na umaalis. Pero ang naging concern nila dito is marami yung dumadating ng mga kaanak nila galing sa Tacloban. Kasi nga dun sa Tacloban ay naubusan na ng supplies at talagang terrible rin yung nangyari. So ang tendency ng mga kamag-anak, yung mga taga Marabot na nasa Tacloban ay magbalikan dito sa Marabot, kung saan nandito yung mga kaanak nila. Ang worry daw nung kanilang alkalde dito ay baka dumating yung punto na nadagdagan na ng marami na yung nadagdag ng mga residente at kulangin sila ng supplies ng mga pagkain nila, especially yung mga relief na dumadating ay sa ngayon ay talagang kapos na kapos daw, Pia. So, Cedric, kasi nakikita natin dun sa video mo, yun yung mga tahanan na hindi pa mabalikan dahil walang bubong. Kamusta yung mga evacuation centers? Dahil alam natin na in other places, hindi rin mabalikan, hindi matuluyan ang mga evacuation center. May mga evacuation centers dito, Pia, na yung mga residente ay nagsistay sila dito. Pero karamihan, lalong-lalo na dito sa may Barangay Santo Niño, kung saan tayo nakastation, yung mga bahay dito ay pinapatsihan na lang nila, lalagyan ng yero. Ayan, nakikita natin dun sa live video, ay sinusubukan nilang lagyan man lang kahit bubong. Maraming mga residente dito nagsistay pa rin doon sa kanilang lugar, lalong-lalo na yung mga bahay na kahit paano nakatayo pa naman yung pundasyon at pwede pa ng mga patsihan para kumbaga protection sa mga elements. Kasi lately naman ay maganda naman yung panahon, pabugso-bugso lang yung ulan pero nakakapagtiyaga sila dun sa kanilang mga bahay, Pia. Alright, well Cedric, maraming salamat sa iyo. Mag-ingat kayo dyan. Si Cedric Castillo po nasa Marabot sa Samar.